Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ililigtas ni Zoe si Annalyn sa kamay ni Carlos. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Isang masamang balita ang bumungad sa mga nurse at kay Zoe na wala na si Doc Katie at hindi na niya kinaya ang nangyari sa kanya sa sunog. Inalala nila ang masasayang pangyayari na kasama nila si Doc Katie. Hindi matanggap ni Zoe na wala na si Doc Katie dahil si Doc Katie lang daw ang nag-iisang naniwala sa kanya at tinuring niya talagang kapatid. Kaya grabe ang pagluluksa ni Zoe. Nagalit si Zoe kay Morgana dahil nagsabi pa si Morgana na deserve daw ni Doc Katie ang nangyari sa kanya dahil kumampi si Doc Katie sa mga maling tao. Kaya sumama ang loob ni Zoe kay Morgana at iniwan ni Zoe si Morgana. Nagpunta si Zoe sa morgue para tignan ang bangkay ni Doc Katie. Iyak ng iyak si Zoe. Hindi matanggap ni Zoe na nadamay si Doc Katie sa gulo ng pamilya nila. At ang dahilan ng pagkamatay ng ati-atihan nitong si Zoe na si Doc Katie ay ang tatay ni Zoe na si Doc Carlos. Kaya nagluluksa si Zoe at hindi niya mapatawad ang sarili niya. At iniyakan ng iniyakan ni Zoe ang labi ni Doc Katie. Dahil wala na ang tinuturing na ate ni Zoe at wala na yung taong naniniwala sa kanya. Samantala, hinanda na nga ni RJ ang 10 milyon na iaabot niya sa mga kidnappers bilang ransom kay Annalyn. Sinubukan siyang pigilan ng kapatid na si Giselle pero hindi siya nagpapigil hanggang sa dumating si Doc Ray at ibinalita ang pagkawala ni Doc Katie. Bumigat lalo ang pakiramdam ni Giselle. Pinuntahan nila Giselle sa morgue si Doc Katie. Sa labis na pagluluksa ni Giselle ay nahimatay na siya sa kakaiyak. Dinala nila si Giselle sa ER para mapatignan kung ano ang nangyari kay Giselle dahil bigla na lang nanikip ang dibdib ni Giselle sa labis na pag-iyak nito. Pagtapos nilang dalhin sa ER si Giselle, ay nagpaalam na si RJ kay Doc Ray na aalis na siya para kitain ang kidnappers na nanghihingi ng ransom sa kanya. Binili ni RJ si Giselle kay Doc Ray at si Doc Ray daw muna ang bahala sa ate Giselle niya habang wala daw si RJ. Dahil gusto daw ni RJ na mailigtas na ang anak niyang si Annalyn, kaya kailangan na niyang umalis dahil malapit na ang oras ng pagkikita nila. Nagtanong si Doc Ray kung sigurado na ba si RJ na ayaw niyang magsama ng kahit na sino. Sinabi ni RJ na ayaw niyang magsama ng kahit na sino dahil ayaw niyang mapahamak ang anak niyang si Annalyn. Dahil malamang daw sa oras na malaman nila na nagsama si RJ ay si Annalyn ang malalagot sa kanila. Kaya hindi raw hahayaan ni RJ na may mangyaring masama sa anak niyang si Annalyn. Kaya mas gugustuhin daw ni RJ na isakripisyo ang sarili niya. Wag lang mawala sa kanya ang anak niyang si Annalyn. Dahil hindi niya kakayanin kung sakaling may mangyaring masama kay Annalyn. Nagsabi si Doc Ray na baka matulad ulit sa nangyari sa papa nila ang nangyari sa kanila. Dahil katulad din sa panghihingi ng ransom ang ginagawa kay RJ ganun. Na baka niloloko lang si RJ para makapamera. Tapos ay hindi naman daw nila ibibigay si Annalyn. Sinigurado ni RJ na hindi na daw mauulit ang nangyari sa kanila noon. Kaya wag na silang mag-alala. At gagawin daw ni RJ ang lahat para mailigtas ang anak ni si Annalyn. Maya-maya, biglang dumating si Doc Kim. Hinabol niya si RJ. Alam ni Doc Kim na pupunta si RJ sa kidnappers. Kaya nagsabi si Doc Kim kay RJ
Nasasama daw siya sa paghatid ng pera. Tinutula ni RJ si Doc Kim. Hindi raw po pwede na sumama si Doc Kim sa pupuntahan niya. Pinaliwanag ni Doc Kim na napamahal na daw sa kanya si Annalyn, kaya payagan na daw siya ni RJ na sumama sa kanya para makatulong sa pagligtas kay Annalyn. Pero pinanindigan ni RJ na hindi niya kailangan ng kasama dahil ang kailangan lang daw ng kidnappers ay si RJ at ang pera. Nagmamakaawa si Doc Kim, nasasama siya kay RJ. Pero pinanindigan ni RJ na kayang-kaya niyang iligtas si Annalyn nang mag-isa lang siya. Umalis na si RJ papunta sa lugar kung saan ang sinasabi ni Gilbert sa kanya. Lingid sa kaalaman ni RJ na sinundan siya ni Doc Kim dahil hindi mapakali si Doc Kim na mag-isa lang naaalis si RJ. Tapos na sa panganib pa daw ang buhay ni Annalyn. Kaya si Doc Kim na ang gumawa ng paraan para makasama kay RJ sa mga kidnappers. Baka daw mapahamak pa si Annalyn at RJ kung hindi niya susundan si RJ. Kaya mas mabuti na sumikreto na lang si Doc Kim sa pagsunod kay RJ para malaman ni Doc Kim kung saan dinala ni Doc Carlos si Annalyn. At kung sakasakali na magkaaberya ay matutulungan ni Doc Kim si RJ na labanan sila Doc Carlos. Nakarating na nga si RJ sa lugar kung saan sila magkikita ng pekeng kidnapper ni Annalyn. Pati na rin si Doc Kim ay nasundan niya ng maayos kung saan nagpunta si RJ. Kaya pinagmasdan ni Doc Kim ang buong paligid para in case ay alam ni Doc Kim ang gagawin kapag nagkaaberya sa kanila. Habang bantay-bantay naman ni Josa si Lynette, pinuntahan ni Regan si Josa at si Lynette at binalita kay Josa ang pagpanaw ni Doc Katie. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Josa sa sinapit ni Doc Katie. Napakabait na tao daw ni Doc Katie, lalong-lalo na kay Lynette. Naiyak si Josa sa nangyari kay Doc Katie dahil napakabilis ng mga pangyayari sa kanila. Samantala, hindi naman papayag si Zoe na may masaktan pang iba at mawalang iba sa buhay niya. Kaya kakausapin at pipilitin na niya si Doc Carlos na sumuko na sa batas. Sinisi ni Zoe si Doc Carlos sa pagkamatay ni Doc Katie. Nang dahil daw kay Doc Carlos ay nawalan ng ate si Zoe. At hindi niya daw mapapatawad si Doc Carlos sa ginawa niyang pagdamay kay Doc Katie. At kapag nalaman daw ni Zoe na hawak ni Doc Carlos si Annalyn, ay malalagot si Doc Carlos kay Zoe at hindi nakikilalanin ni Zoe si Doc Carlos na ama niya. Dahil marami na daw napatay si Doc Carlos na walang kamuwang-muwang at walang kasalanan sa pamilya nila. Malalagpasan kaya ng pamilya Tanyag ang sunod-sunod na dagok sa buhay nila ngayon? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!